Buhay na buhay ang aking diwa sa araw na yon kahit magdamag akong di nakatulog ng maayos dahil kay Carter. Biglang nag-init ang magkabila kong pisngi dahil naalala ko na naman ang nangyari sa buong magdamag. Oo, masakit pa rin ang pakiramdam ko sa pagitan ng hita ko dahil sa ilang beses niya akong inangkin. I get up late. Kung wala lang ako meeting sa araw na yon, baka hindi pa rin ako bumangon. Umalis ako sa apartment na nandoon pa rin si Carter at mahimbing na natutulog sa ibabaw ng aking kama. Of course, he was so tired to get up and notice my absence. Nang maalala ko na wala kaming pinag-usapan ng tungkol sa aming dalawa kagabi, bigla naman ako napaisip ng malalim. I do not know what will happen next. Napabuntong hininga ako. Olivia, what will be your opinion? Any suggestions? Ha? Suggestions? Nagising ang aking diwa dahil sa tanong na iyon. Nangunot ang noon isang head manager ng Hotel Alfonso. Are you okay, Olivia? Nagtatakang tanong nito sa akin. Napatingin sa akin direksyon ng ibang nandoon sa conference room. Lalo si Mr. Alfonso napatingin din sa akin. I cleared my throat. Yes, I approve of that plan. Ang tanging sinagot ko. Nagpatuloy pa ang meeting ng mga oras na yon. That time nag-focus na ako at nakinig ng mabuti sa kanilang pinag-uusapang bagong proyekto. Na matapos ang meeting, naisipan ko munang bumaba sa restaurant na malapit sa ground floor. Olivia? Napalingon ako kay Kara na siyang papalapit sa aking direksyon. Hey, going down? Yup. Napatangong sagot ko rito. And you? I will come with you. Mr. Alfonso asked me for some pasta and Spanish bread for his snack. Ang wika nito. Okay. I thought you can join me for a snack. Not now, Olivia. Maybe some other time, okay? Hey, kumunot ang noo ko nang tumingin dito. So what? Ngumisito nang papasok na kami sa loob ng elevator. What is the update to you and to your ex-husband? Tanong nito habang pinindot ang elevator patungong ground floor. Update? Nothing. Umiwas ako ng tingin dito. Ayoko magkwento rito tungkol sa namagitan sa amin ni Carter. Then why are you blushing? Is there something happening that I do not know? Nothing. Umiiling kong sagot dito at nauna na sa kanya na lumabas sa elevator. Oh, wait, Olivia. Hey, why? What? Why? Nagtataka ko tong nilingon. Why haven't you given him a chance? From what I have observed, I feel that he still loves you, Olivia. The way he looked at you and the way he talked at you is different. There is care and love. Kara, listen, I saw sincerity with his move. He is also a romantic guy. Imagine he was patiently waiting for you with a bunch of flowers outside the hotel at the end of your work. Oh my God, that's really romantic. I never experienced that with my ex-husband, huh? You are such a lucky ex-wife, Olivia. So you mean you're expecting that kind of move with your ex-husband? Balik tanong ko rito. Kumunot ang noo nito. No, never, because that will never have happened, Olivia. But it depends on him. But hell, I cannot imagine he does such thing. Lukot na lukot ang mukha nito sa kanyang sinasabi. Unti-unti ako napangiti rito. Lumingon ako rito habang papasok kami sa bungad ng pinto ng restaurant. What if someday it will happen? What can be your reaction, Kara? Tanong ko rito. Parang topic na inumpisahan nito ay mababaling sa kanya. Oh, come on, Olivia. Do not push such a thing that's impossible to happen. I told you. I just said what if, right? I will laugh at him? I don't know. Saka ito tumawa sa naging sagot niya. Tumawa na rin ako. You know what? There's a time I asked to my prayers that your ex will be going to bond again as husband and wife. What? Seriously, Olivia? Tumango ako rito. Yup. I asked that for the sake of your daughter. She deserves to have a complete family. I will be forever grateful if it's happening. Saad ko rito. Napapailing lang ito at napapatawa pa rin. Eh, wait, is it Carter? Napatingin ako kay Kara. That time, kumirot ang puso ko. Where? Ininuso nito ang direksyong kanyang nakita. Over there, sweetie. Sinundan ko ang tingin nito. Hey, why is he with Miss Talia? Naparunok ako na matagpuan ng mga mata ko ang kinaroroonan nito. He is not alone. He is with the daughter of Mr. Alfonso. Biglang nawala ang excitement ko na masilayan ito. All I feel is different. Nakakaramdam ako ng pagkirot ng bahagya sa aking dibdib sa mga oras na iyon.
Nang bigla itong napaangat ng tingin sa direksyon namin ni Kara, ay bigla akong iniwas sa mga yakap ko rito. Tumingin ako kay Kara. Let's go to the kitchen and let us ask the chef for Mr. Alfonso's food. Hinila ko ito patungo sa kitchen. Are you okay? Mahinang tanong ni Kara sa akin. Yes. Do I look like I am not okay? Balik tanong ko rito habang aking dibdib malakas ang pintig. Umiling to at di na muling nagsalita. Nararamdaman niya na ayokong pag-usapan na nakita namin. Kinausap ko yung chef tungkol sa gustong pagkain ni Mr. Alfonso. And then binalikan ko si Kara na may bitbit ako isang platong Spanish lasagna. Binalik ko ang sigla ng aking muka. Nantuluyan na ako nakalapit dito. Let's eat while the chef prepares the food. Inabot ko rito ang isang tinidor at nagsalo nga kaming kumain sa iisang plato lang. This was so delicious. Wika nito pagkatikim ng pagkain. Yeah, as always. Natuwa kami ni Kara nang inabutan kami ng chef ng Spanish toast at lemonade juice. Nang matapos nga kami sa aming pasimpleng snack ni Kara, tamang-tama naman dahil tapos nang ibalot ng chef ang pagkain ni Mr. Alfonso. I enjoyed our snacks. Thanks, Olivia. Welcome. Pagkaalis ito'y niligpit ko ang pinagkainan namin ni Kara at nilagay iyon sa lababo. Napatingin ang iba sa akin at napapailing. Wala kasi silang magagawa dahil hindi ako pumapayag na hindi ko niligpit ang aking pinagkainan o kalat. Nanatili pa nga ako doon ng ilang minuto. Nakipag-usap man ako sa mga empleyadong naroon. Ganon kasi akong klase na boss. I want all my employees to be close to me. Bye, chef. Thanks for the tasty snack. You're welcome, ma'am. Just come back anytime. Wika nito sa masiglang tinig. Tumangulang ako at saka ako lumabas ng kitchen. Sa aking paglabas na bigla ako na isang Carter ang naghihintay sa akin doon. What you see is just, why are you here? Tanong ko kaagad dito. I wanted to see you. Oh really? See me? Or nakita niya lang ako parking lot kanina. Tapos niyaya niya ako dito habang hinihintay matapos yung meeting niya. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Do I need some explanation? Ang tanong ko rito. Bumuntong hininga ito. Iyon nangyari. I immediately cut him. For me, it's nothing. Pareho tayong nakainom. Wala ako sa aking wisyo. Hindi ganyan na nakikita at nararamdaman ko nang paulit-ulit natin ginawa yung kagabi. Oh, come on, Carter. Let us erase it. Kung ano man ang nangyari kagabi hanggang doon lang yon, it is not a big deal. Mariing sinabi ko. Olivia, please. Stop saying that. Magsasalita pa sana ako nang bigla na lang tumunog ang cellphone ko na nasa aking bulsa. Hinugot ko yon at tiningnan. Bigla ako nagtaka dahil ang tumatawag ay ang mommy ko. Babalik na ako sa trabaho ko. Sabi ko na hindi tumitingin sa mukha niya. Talia is just a long-time friend. If you will excuse me, I need to take this call. Mumuntong hininga ako at tumango. Iniwan ko to at lumabas na agad sa restaurant na iyon. Nagmamadali kaming mag-impake ng aking mga damit. Hindi ko mapigilan ang sobrang mag-alala sa aking ina na sinugod sila ni Manang Fe nang makita nila ito na nahihirapang huminga. Mabuti na lang at naidala kaagad nila ito sa malapit na pagamutan dahil kung hindi, matutulad to sa aking ama. Na maaabutan ko ng walang buhay si mommy. God, wag please. Wag niyo munang kukunin si mommy. Siya na lang talaga ang meron ako ngayon. I cannot afford to lose my mother. Hindi pa ako handa. Please let me take care of my mom this time. Maging maayos lamang siya. Pinapangako kong hindi na ako may iwang mag-isa ni mommy. Wika naman ang aking puso't isipan. Pagkatapos ko, ay dumiretso na ako sa baba kung saan naghihintay ang taxi sa akin na siya mag-aatid sa akin sa Seville Airport. I am glad na pinayagan agad ako ni Mr. Alfonso sa aking emergency leave nang sinabi ko rito ang nangyari sa aking ina. Nagpaalam din ako kay Kara at sa mga empleyado ng restaurant. Nagpapasalamat din ako na tinulungan ako ni na Maki at Becca na makapag-book ng flight ticket nung hapon. Nagpapasalamat ako na malaki dahil parating nandyan ang mga kaibigan ko. Di nila ako pinabayaan simula sa simula. Last time when my late father is confined at the hospital, nawala ako, silang nandyan sa tabi ni mommy at sila ang palaging nag-update sa akin sa lagay ni daddy. Ngayon naman, sila pa rin ang nandyan para kay mommy.
Nagpapasalamat talaga ako sa kanila sa pagiging supportive at concerned na best friend niya para sa akin. Wala ako ibang naiisip matapos kong marinig ang balita muna kay Manang Fe. At Manang Tasing na si Mommy ay nasa ospital. Para akong nanlulumong bigla. Kausap ko lang kasi si Mommy sa video call kahapon. Masigla naman to at sa tingin ko'y walang iniindang sakit. Pero ang totoo ay tinatago lamang nito na may kaunti itong nararamdaman na paninikip ng dibdib. Hindi nito sinasabi sa akin dahil ayaw doon itong mag-alala ako sa kanya. My poor mother. I hope she will be fine. Mommy, sana'y okay ka lang. Please? Pauwi na ako, Mommy. My mind whispered as I look at my mother's photo. Masayang kuha namin ni Mommy iyon ng isang beses na pinagbakasyon ko ito sa Spain. Those pictures were taken 6 months ago. We are here, ma'am. Bumalik ang gunita ko sa kasalukuyan. Oh, thanks. Lumabas ako sa cab. The driver also gets out of his car at saka ko tinulungan sa aking bagahe. Pagkaabot ko ng bayad dito at saka naman to umalis. When I already finished checking, ay tumungo ako sa waiting for the flight area. At tinintay ng ilang oras bagong flight schedule ko patungong Pilipinas. Habang naghihintay, tinawagan ko muna ang isa sa mga kaibigan ko na naroon ngayon sa ospital nakaantabay. Pagka ilang ring, sinagot agad ni Becca ang video call ko. Olivia, ang bungad agad ni Becca sa akin. Becca, kamusta si Mommy? She's fine now. Kanina gising siya pero pinapahinga mo rin ng doktor para gumaling na kaagad siya. Anong sabi ng doktor? Ano raw ang sakit ni Mommy at bakit nahihirapan siyang huminga? Nag-aalala lang sunod-sunod na tanong ko rito. Sagot ng doktor. Si tita raw kulang palagi sa pahinga at parating nagpapagod. Dahil doon napabayaan ito ang kalusugan na dapat ay hindi dahil sa sakit na rin ito sa puso. She also forgot to drink her maintenance pill kaya yun ang nangyari. Nanghinang resistensya niya at humina rin ang pagpa-function ng puso niya. Oh, Mommy, I thought she was really okay. Nagkausap lang kami kahapon eh. She was so healthy and alive. Ni walang bakas ng karamdaman. Yun nga ay dahil ayaw kanyang pag-alalahanin. Sabi ni Maki nang lumabas siya sa screen. Besh, what if dito ka na lang sa tabi ni tita? Mas mamamonitor mo pa siya. At isa pa, hindi rin siya mag-iisip or mag-aalala sa'yo dahil nasa malayo ka. Diba, you promise her and your dad that no matter what happens, hindi mo siya iiwanang mag-isa? Diba, sinabi mo yon? Becca hit me the words na bigla kong kinatahimik. Oo nga, friend, maawa ka naman sa mommy mo. Matanda na siya at nag-iisa na lang siyang mamuhay. Sabi mo noon hindi mo siya magawang maiwan mag-isa, right? Maki said with his sad voice. I'm coming home now. Wika ako sa mahinang boses. Yes, you are coming home. Pero babalik din naman agad dyan sa Spain. Paano naman si tita? Becca shows concern for my mom. Pansamantala lamang ang pagbabalik mo. Paano naman si tita niyan? Ikaw na lang ang bukod tayong pamilya niya. Hindi sa pananakot ko sa iyo, friend ha. What if may masamang mangyari kay tita? Or worst, paano kung sa isang saglit, kunin ka niya na sa itaas? I swear, pagsisisiyan mo mga araw na dapat kasama mo siya. Maki, stop it. Huwag mong takutin ang kaibigan natin. I am not. Sinasabi ko lang yung posibleng mangyari dahil wala siya sa tabi ng mommy niya. Friend, huwag kang magalit sa akin ha. I am just worried about Tita Belen. At isa pa naawa ko sa kanya dahil parang nanay ko na rin siya. Sinabi ni Maki ay biglang tumulo ang luha ko. Agad ko yung pinunasan. Alam ko na ang dami ko ng pangako na napako kay mommy. I am very soft about all that. Aminado ako na naging makasarili ako. Mas inuna ko ang sarili ko pang damdamin kaysa sa naramdaman niya sa paglayo ko. Alam niyo naman ang pinagdaraanan ko, right? Sana wag niyo naman akong i-judge na makasarili ako. Na mas inuuna ko ang sarili ko kaysa kay mommy. Bago naman ako pumunta rito, may basbas na ni mommy. You know that, right? Tumango silang dalawa. We don't judge you, friend. Pero hindi pa naman huli ang lahat, 'di ba? Umuwi ka dito at dito ka nalang manatili. At least kasama niyo pa rin ang isa't isa. Sabi ni Maki na kumikinang ang mga mata. Agree ako kay Maki, Besh. Set aside mo muna ang tungkol kay, alam mo na, nakaisang taon ka na naman dyan. I hope you already have moved on to what happened 1 year ago.
This time, si tita naman ang isipin mo, besh. Segunda naman ni Becca. Pinunasan ko na ang mga luha ko. Yes, I totally moved on. Sabi ko na di makatingin ng diretsyo sa kanilang dalawa. Hindi ko masabi-sabi na nandito sa Spain si Carter at ilang araw na itong nanunuyo sa akin. At lalong di ko masabi sa mga ito na muli may namagitan sa aming dalawa ng buong magdamag. Para maiwasan kong may kwento, pinutol ko muna ang pag-uusap namin yon. I just sat down and wait for my flight schedule. Bumuntong hininga ako habang masuyo kong pinagmamastan ang litrato naming mag-anak. My friends are right. Inuuna kong sarili ko kaysa kay mommy. I ran away to forget what happened. Hindi ko na panindigan ang pangako ko na hindi ko pababayaan si mommy, and that's all because of him. Nang dahil sa kanya naisipan ko na lumayo. Ngayong okay na ako, nandyan na naman siya at ginugulo ang nananahimik kong buhay. I am so idiot dahil hinayaan kong may namagitan muli sa amin matapos na nangyari sa nakalipas na 1 taon. Pinagsisihan kong bumigay ako. Ngunit kahit anong pagsisisi pa ang gawin ko, hindi na mabura pa ang nangyari. I know, Carter won't stop right now. Lalo na nga kung malalaman niya na umuwi na ako ngayon. How can I avoid him right now? Paano ko pa siya iiwasan? Wala kang dapat iwasan. Di mo ako dapat iwasan? Napaawang ang bibig ko nang marinig ko ang boses na yon sa hindi kalayuan sa akin. Napaangat ako ng tingin at bigla ko napanunok ng si Carter na ang nakita kong nasa harapan ko. I am so dumb to notice him. Anong ginagawa mo dito? Lumapit ito sa akin. Let's go. Hinila nito ng bahagya ang braso ko at ang bagahe ko. Hey! I tried to pull out my arm, ngunit hindi niya iyon binitawan. Carter, leave me alone. Malapit ng flight ko. Ano ba? Sinubukan ko pa ring hilahin ang aking braso sa kanyang kamay, ngunit mariin niya lang itong hinawakan. I know, and I know what happened to your mom. Nalaman ko kay Kara. Like you, I'm also going home right now dahil sa may emergency na nangyari sa kumpanya. Kumunot ang noo ko. Our private plane will bring us home, Olivia. Hindi ko to kinikibo nang sabi ni Tanya akong isinama patungo sa private plane nito na babiyahe patungong Pilipinas. Gustuhin ko mang tumanggi, ngunit hindi ko na lang ginawa sa dakilanang mapapadali ang biyahe ko pa uwi. Isa pa, sabik na sabik akong masulyapan ng aking ana. When we arrive at the plane, nilapitan niya ako and then he offered to sit behind him, pero tumanggi ako. Alam ko naramdaman itong iniiwasan ko siya sa pamamagitan ng pag-upo ko sa isahang upuan. Hindi ko na rin ito kinibo. Nagkasya akong nakatingin sa malayo at ang tanging iniisip ko ay ang aking ina na nasa hospital ngayon. Bumuntong hininga ako nakatanaw sa labas ng bintana. Sandwich? Chocolate milk? Bumalik ang aking diwa nang dahil sa boses na iyon. Napatingin din ako ng bahagya. Wala akong ganang kumain. I refuse it. Oh, come on, Olivia. It's time for dinner. Ilang oras pa bago tayo darating ng Pilipinas. So here, accept and eat this food. Kailangan mo maging malakas para sa mommy mo? Bumuntong hininga ako at inabot ko na yon ng tuluyan. Nakaramdam ako ng gutom, ngunit wala lang talaga akong ganang kumain dahil sa dami ng aking iniisip. Ilang oras ang nagdaan, hindi ko na mamalayan, nakatulog na pala ako dahil sa pagod, puyat at stress. Mapayapa ako natulog sa aking pagkakaupo. Nalimpungatan lang ako nang lagyan ako ng neck pillow ni Carter at kinumutan din niya ako. I am so tired and sleepy at the moment. Kaya, hinayaan ko to at muli akong natulog na mahimbing. Nagising ako dahil sa mahinang dampi ng palad niya na gumising sa aking natutulog na diwa. Pinilit kong dumilat at tumingala. We have almost arrived. Come on. Gumising ka na. Bigla akong napangawi at napahawak sa aking leeg dahil sa pangangaray niyon. Anong oras na? Is almost 3 in the morning? Sagot nito. Here, lamnan mo ang tiyan mo na mainit na sabaw? Naupo ako nang matuwid. Ayoko nang tumanggi dahil alam ko na ipipilit pa rin niya iyon sa akin. I just accept it and thank him. Pagkatapos ko yung kainin, gumamit na muna ako ng comfort room bago pa man lumapag ang private lane dito sa pribadong paliparan niya. At exactly 3:30 a.m. at lumapag ng eroplano. Nauna akong bumaba at sumunod to sa akin. Pagkababa, humarap ako rito. Thank you. Seryosong pasasalamat ko dito.
Umangat ang gilid ng labi nito at tumango. Let us go to the hospital. No, I can manage. Magpapahatid na lang ako sa isa sa driver mo rito patungo ng ospital. Sasama ako sa iyo, Olivia. Kumunot ang noo ko. Sa aking pagkakaalam, aasikasuhin ko ang company ninyo, right? Go home, Carter. Magpahinga ka dahil mag-uumaga na rin. It is fine with me. Sasamahan kita at bibisitahin ko muna ang mommy mo. Huminga ako ng malalim. Okay, ikaw ang bahala. Maya-maya, may isang kotseng itim ang huminto sa tapat namin. He opened the door for me. Saka naman to umikot at tumabi sa akin. Tahimik pa rin ako sa buong biyahe. Nakatanaw ako sa labas ng bintana. Maya-maya binuksan ko yon para damhin ang simoy ng hangin sa aking pagbabalik. Welcome back to me! Bulong ko sa aking isipan habang nakapikit. When Carter cleared his throat, tumilat ako at napatingin sa direksyon nito. Can we talk? Talk? About what? About what happened to Carter? Please, look, I am tired. My mother is in the hospital. Please, huwag ka munang dumagdag sa mga isipin ko. Wika ko rito. Okay, kung gusto mong sabihin ay tungkol sa... Huminto ako at napatingin sa direksyon ng driver. Sinabi ko na sa'yo, wala lang yun. Kalimutan, pag-usapan natin ang lahat kung magiging maayos ang sitwasyon, Olivia. Saka nito nilapit ang kanyang bibig, malapit sa aking tenga. I won't accept your words. Nothing. Pagbibigyan kitang iwasan akong pag-usapan ang tungkol sa atin, ngayong nasa ospital pa ang mommy mo. Naparunok ako sa sinabing niyang yon sa akin. Bigla akong iniwas sa mukha ko sa mga mata nito. I think wala na tayong dapat pag-usapan pa, Carter. Sinabi ko na sa'yo na umagang nakita kita sa restaurant nila na wala pang nangyayari, right? Nagibit balikat lang ito at naupo na maayos sa tabi ko. Nainis ako na hindi man lang to sumagot. Umirap ito at nagsimulang sumiksik sa gilid ng pinto ng kotseng iyon. Pagdating namin sa ospital, lumabas agad ako at bumaba ng kotse. Hindi ako lumingon nang tinahak ko ang loob ng pagamutan. Lumabas agad ako at bumaba ng kotse. Hindi ako lumingon nang tinahak to ang loob ng pagamutan. Nasa reception area ako at nagtanong kung nasang silid nakakonfine si mommy. Pagkatapos kong malaman kung anong impormasyon, dumiretso kagad ako sa elevator area. Alam kong sinundan lamang ako ni Carter sa aking mga hakbang hanggang sa pumasok na ako hanggang sa bumukas ng elevator. He also joined me inside na laging kaming dalawa lamang ang lulan. Walang mali siya na makita mo ako nakasama si Talia kahapon? Wika nito sa pananahimik ko. She just asked me to join her table. Kunot noong tumingin naman ako dito. Wala akong pakialam kung makita kitang may kasamang ibang babae. Carter, look, di mo naman kailangan ipaliwanag sa akin yon. Dahil kahit kailan naman wala na akong pakialam sa mga babae mo. Mga babae? Bumugat to ng malalim na hininga. Listen, I told you that I have no woman. Simula nung lumayo ka, hindi ko tinangkang makipag-ugnayan sa kahit sinong babae. Talia is just an old colleague. Seryosong saad nito. Di ako sumagot nang bumukas ang pinto sa pinindot kong floor. Nauna ako lumabas dito, tinanap ko kaagad yung silid kung saan naroon ang aking ina. Nang mahanap ko ng room number ni mommy, agad akong lumapit doon at kumatok. Alas 4 ng umaga sa mga oras na yon, kaya I just expect Manang Tasing o si Manang Fe ang tumao para magbantay doon. But to my surprise, nandoon ang dalawang matalik kong kaibigan. Pareho mga tong napalingon ng pagbukas at pagpasok ko sa loob ng silid. Namilog ang mata ng mga itong tumayo at lumapit sa akin. You're finally here. Si Becca na nagmamadaling lumapit at may yumakap sa akin. Welcome back, friend. Also, Mackie embraced me tightly. Hey, why are you two still here? I thought umuwi na kayo. Tanong ko sa dalawa. Nagangat ng pareho ang mukha ng dalawa. Sasagutin na nga sana ako ng dalawa nang parehong napalingon ang mga ito. Sa bandang pintuan, their mouth and awe. Para nakakita ng multo ang mga to. Alam ko hindi nila ina-expect na may makakita sila maliban sa akin ng mga oras na yon. Carter? Magkasabay na wika ng dalawa. Hi, good morning. Come in. Pareho nila itong pinapapasok sa loob ng silid. Nagtataka at nagtatanong ang mga mata nila nang tumingin muli sa akin. Bakit magkasama kayo? Ang mahinang tanong sa akin ni Becca.
Napasundo ka ba sa kanya? Ang pabalong na tanong din sa akin ni Maki. Lumayo ako sa kanila at nilapitan ang natutulog ko na ina. Hinalikan ko ang pisngi ni Mom. Kamusta ang lagay ni Mommy? Tanong ko upang sagutin ang mga tanong nila. Hanggang kailan kaya magmamatigas si Olivia? Gayong halatang mahal pa rin ito si Carter. Makarecover kaya kaagad ang kanyang ina mula sa pagkaka-ospital? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.